yung mga tauhan niya, unti-unti niya pinauwi, no, sa kanilang lugar. Kaya nagbagong buhay na, hindi na babalik sa bundok. May naghihintay pa doon na uuwi sana, kaso wala tayo pang ano, naubos kasi yung pera ko doon sa ibigay ko sa kanila doon, pamasahe. Kaya hintay-hintay lang muna sila na karoon tayo para makauwi na. Marami pa kasi doon tol, no? Para makauwi sila, marami pa doon na nangangailangan ng pamasahe pauwi para makauwi na sa kanilang lugar. Kaya kailangan natin yun na matulungan. Yung iba, yung mga malalapit lang na pwede lang maglakad, ay yun, umuwi na para lakad lang. Yung iba, inhatid lang ayan sa may kalsada. Yung iba, sila-sila lang yung umuwi. At yung pwede lang malakad ba. Pero yung mga kailangan talaga ng pumasahe, nandoon pa yung iba. Pero kaunti na lang yung tauhan ni Bito doon. Baka pagbalik natin doon, wala. Pagbalik natin doon sa bundok, wala nang tauhan si Bito. No? Si Aya na lang. Pati yung si ano yun, si Burnok. Gusto din yung uuwi doon sa uwi sa kanyang pamilya, sawa. So far away from home. Hello tol, isang mapagpalang araw po no. Dito po tayo sa kubo tol. Kakatapos ko lang nagpakain dyan sa mga baboy. At yun, kung makikita nyo tol yung palig saka yung kalangitan no. Makulimlim tol. Ang ano ko dito tol, baka hindi tayo makaakyat ngayon. Kasi oh, yun oh, umuulan na tapos kumukulog pa. Medyo sobrang maulap yung kalangitan. Saka nagsisimula na yung mga patak-patak ng ulan tol. So yun, plano ko sana tol na ngayon tayo aakyat, pero sige lang, baka mamaya siguro kung maaga pa naman matapos siguro tong ulan mamaya tol ay aakyat na tayo ng bundok no, para maibigay natin kay Bito yung cellphone niya no, makapagsimula na siyang mag-vlog tol. Yan, lakas na yung ulan. Mirapan tayo nitong mag-aakyat ng bundok, ayan, ma-explore. Plano ko tol na ibigay ko muna kay Bito yung cellphone para makapagsimula na siya makapag-vlog doon. Dalawa sila ni Ayan doon. Tapos babalik ako kasi yan, silong muna tayo. Lakas yung ulan. Okay, pawisan ako no? Tapos ko pagkain dyan sa mga alaga nating baboy. At pagka bigay ko kay Bito yung cellphone tol, uwi muna ako kasi dadalawin ko muna si Tatay Victor no, ako bana. Pupunta tayo doon para mangumusta kay Tatay Victor kung pwede na ba siyang umuwi. Yung malakas na yung ulan, dinoise ko muna yan. Malakas na talaga yung ulan tol. Paano to ngayon? Baka medyo matagal pa no, hindi matapos yung ulan, baka mabutan ng hapon, hindi tayo makaakyat ng bundok. Bukas na lang siguro kapag hindi to titila. So yun tol no, wala tayong madala doon kay Bito, cellphone lang. Kasi napagastos tayo kahapon sa birthday ni Tatski Liit, anak natin. Ubusan tayo, kaya kahit ganun pa man tol ay
na magdala na ako ng kahit ano na maibigay ko sa kanila. Talaga yung ulan. So, sa mga magpapaabot pala noon, ang tulong kila Tatay Victor doon, ang ipuban ng para pag-uwi ko tol, no? Kaagad tayo doon. Dito lang yung tayo makapagdala kila Bito ng mga ibigay natin sa kanila ng marami kasi medyo kapos tayo ngayon. Bigla sa ulan, eh. Niligo na siguro ako ng ulan tol. Kasi tol, basa naman ako sa pawis. Ligo lang ako ng ulan. Para makauwi na ako doon sa bahay. Okay. Dangog. So yun tol, successful po yung birthday ng anak natin. At least nandito tayo, no, nakapag-celebrate kasama niya. Baka kung umakyat tayo, baka hindi tayo makauwi kasi alanganin. Kaya hinintay muna natin yung birthday. Total wala namang problema doon kay Bito, kay Ayan. Hindi pa naman natin nalaman kung saan nagputa si Commander 19. Parang nagtatago na yun. Matalino at mautak itong si 19 kasi hindi rin siya nagkampo, no, nagpugad doon sa mga dati na kampo nila Agila at Bagsok. Wala siya doon kaya hindi na monitor ni Bito kung saan nagtatago, nagpugad si number 19. Pero busy pa kasi si Bito tol, hindi pa makapag-operasyon doon. Kasi may ginagawa pa siya at yung mga tauhan niya unti-unti niya pinauwi sa kanilang lugar. Kaya nagbagong buhay na, hindi na babalik sa bundok. May naghihintay pa doon na uuwi sana kaso wala tayo pang naubos kasi yung pera ko doon sa ibigay ko sa kanila doon, pamasahe. Kaya hintay-hintay lang muna sila na karoon tayo para makauwi na. Marami pa kasi doon tol, no? Para makauwi sila, marami pa doon na nangangailangan ng pamasahe pauwi para makauwi na sa kanilang lugar. Kaya kailangan natin yun na matulungan. Yung iba, yung mga malalapit lang na pwede lang maglakad, ay yun, umuwi na. Para lakad lang. Yung iba, inhatid lang yan sa may kalsada. Yung iba, sila-sila lang yung umuwi. At yung pwede lang malakad ba. Pero yung mga kailangan talaga ng pumasahe, nandoon pa yung iba. Pero kaunti na lang yung tauhan ni Bito doon.
Baka pagbalik natin doon, wala, pagbalik natin doon sa bundok, wala nang tauhan si Bito. No? Si Aya na lang. Pati yung si ano yun, si Burnok. Gusto din yung uwi sa kanyang pamilya, sawa. Medyo malayo lang siguro kina Burnok. Kailangan din yun ng pumasahe. Inuuna muna yung iba, yung mga tauhan ni Bito, no? Kasi si Burnok, importante din yan kay Bito kasi right hand niya ba? Yan yung pinagkatiwalaan niya. Yun lang tol. Baka mamaya, akyat tayo ng bundok kapag matapos yun kasi maaga pa naman. No? Ano tayo? Sinalubong tayo ng maagang pag-ulan. No? Nung oras pa ngayon. No? Alas 7 pa, alas 7, 7:21. Medyo paano tayo pagising tol kasi nalasing. Lasing tayo kagabi. No? Kaya, medyo matagal tayo nagising ngayon kapag pakain ng mga alaga natin. So yun tol, hanggang dito lang yung video, no? Paalis muna tayo, papunta tayo sa bahay. So yan, maliligo tayo ng ulan. Blurred na yung cellphone. Bye.